Nalagyan natin ng konting lubricant na binigay. Kasi tulog pa po pag ganito kalamig yung bote niya, tulog pa po yung mga similya. So dahil nakitaan po natin siya ng potential maging inahin, mas mauuna pa siyang maging inahin kaysa maging patining. Ayan. Kung delay na po siya ng almost 5 days or 1 week, kamo na lang. Yung 7 days, medyo delay na talaga yan. Pwede nyo na pong ipacheck yan sa inyong technician para ma-check po nila kung talagang buntis siya o baka mahirapan lang siyang manganak dahil malalaki yung kanyang mga biik. Ayan, bali ganito nga po pala yung talagang standing heat na, no? Ayan, no? May lumalabas na pong likido sa kanyang hari. Hello, what's up guys? For today's video, bali mag-i-ay nga po pala tayo ng ating isang inahin dito sa ating farm dahil naglandi na din po siya, no? Si Cordapia, yung ating kauna-unahang nabili na galing sa Dunbreed Farm. Yung nabili nga po pala nating similya kay Kuya Jundel sa Ordaneta, ito nga po pala isasalpak na rin sa kanya, no? Nagtatagal naman po to ng 7 to 9 days dahil may extender po to. Bali itong similyang nabili po natin, JP Landrace, itong nabili po natin sa kanya na similya. May kasama na din po siyang catheter, ayan. Ganyan po yung kanyang pangpasok. Saka ito. Bali dalawang bote nga po pala yung nabili natin ganito. Yung isa is pang mamayang hapon na po. Ngayon morning, hindi na po natin pinakain yung ating gilt. So isasalpak na po natin to hanggang mamayang hapon. Hindi po natin siya papakainin. Ayan, sacrifice talaga sa isang araw para mas marami siyang ma-produce na biik. Ayan, hopefully sana makakuha at saka makabawi sa pinang capital sa ating ginawang inahin. Hindi na po kasi uso ngayon dito sa atin yung magsasampay yung barako dahil sa pag-iingat nga din po ng mga ibang farm na may mga barako, ayaw na din po nilang ipasampay yung kanilang bore dahil napupunta po sila sa ibang farm. Baka magdulot po ito ng mga ibang sakit lalo na yung ASF. Nag-iingat po ng mga may alagang bore na doon na lang sa kanilang farm yung kanilang mga bore, tapos kokolektahin na lang po yung similya at yun naman po yung kanilang mga binebenta. Si Kuya Jundel nga po pala, nagsiservice nga din po pala yun sa around Pangasinan po, depende po sa layo o sa lapit. Taga Ordaneta nga po pala siya, no? Sa atin Binalonan, kaya nasiservicean niya pa po tayo. Ngayon susubukan natin na tayo yung mag-EI dahil yung bayad po ng nagsiservice is worth 500 din po. Ayan, 500 to 1,000 po. So tara, samahan nyo na po kami. Bali ito nga po pala si Cordapia, yung kauna-una nabili natin na gilt kay Pastor doon sa galing sa Dunbreed Farm. Ayan. So okay na din po yung kanyang no, dahil silent heater nga po pala siya. Naturukan natin ito ng Gonadin 250. Ayan. Buhugasan po muna natin yung kanyang ari. Ayan. Para hindi ma-infection yung mga dumi matanggal. Alam po naman yung similya doon saka yung stick na dito. Pagka sinasampahan nyo kung ganyan sa likod, tahimik na po siya. Standing heat na po yan. Ayan, tahimik na po siya, no? Bali ito po si Cordapia is 8 months na po yan dito sa atin. 8 months na po siya. Sa taon niya, kinuha po namin siya, mga magtatatlong buwan pa lang po siya. Bali ito nga po palang nakabote na to na may similya. Dapat po i-defrost niyo po muna ito sa ref. Ayan. Hindi mo na pwedeng isalpak sa kanya basta-basta na galing sa ref, i-diretso niya na kaagad. Dapat medyo i-warm niyo po muna siya ng kaunti. Kasi tulog pa po, pag ganito kalamig yung bote niya, tulog pa po yung mga similya. Baka hindi sila gumapang.
Sa pagtusok naman po ng ating catheter, 45 degrees up. Doon po yung mga egg cell. Pag pababa, pag straight, doon po yung ihi. Doon po lumalabas yung ihi. So hindi mabubuntis yung ating inahin. Ayan, bali niro-romansa na po ni ating Carwell ang ating inahin. Ayan, tutusukin na din po natin yung kanyang ari. Nalagyan natin ng konting lubricant na binigay. Mamayang hapon po ulit, no? Mali ano pa tayo mamayang hapon. A 45 degrees. Oh no! Saka po natin ilalagay itong similya. Kaya, kalma ka mo. Huwag nyo po masyadong pinipisil itong bote dahil kusa po yung sisip-sipin sa loob pagka standing heat po yung ating inahin. Magalbalin ito, gawa mo. Kasama ka dito. Ito gawa. Saka na ibagaw natin ito ng tama. Tanong mo pala nakasakay yung mga talaga. Kalma ito yung tama mo. Pil na nga ako. Bye, boss Mau. Terus start. Kung may magbabackflow po man, pagka masyado nang marami yung similyang nasipsip sa kanya, ayan, magbabackflow po siya, pero pagka medyo paubos na yung laman ng bote. Okay na din. Ayos. Nice. Itong catheter, takpan nyo lang po. Ayan. Pabayaan nyo na po dyan yung catheter dahil may laman pa po yan sa loob. May tendency din po na pagkatapos ay umiihi yung ating inahin. So, okay lang po yun. Wala namang problema. Hindi naman niya po nailalabas yung similya dahil iba po yung labasan ng ihi at saka iba din po itong pasukan ng similya. May natira pa konting-konti na lang. Papamoy na lang sa mga ibang gilt natin para maglandi na din po sila. Ngayon natin kiniwarlil tan. Wala, ano ba? Ako sa ulit sa'yo na.
Ayan, bali, mamayang hapon po ulit tayo mag-iay sa kanya. 2 dosage po ang gagawin natin para sure na makakakuha po siya. Hapon na nga po pala, no? Bali, ito na yung part 2 ng pag-iay natin kay Cordapia. Ayan, kusa na pong natanggal yung catheter kanina na pang umaga natin sinalpak. Ayan, so ngayon hapon magkakarga ulit tayo sa kanya ng isang bote. So same pa rin po, no? JP Landries pa rin po to. Galing kay Kuya John Del. Iwawarm lang natin ng kaunti tong similya. Dahil galing pa po siya sa rep, medyo malamig pa po. Tulog pa yung mga similya dito. Nope. Ito nga po palang isang patining din natin, no? Bali matumal po kasi ang patining sa ngayon. Mas nauna pa po siyang naglandi. Ayan, kaysa mabenta. Kaya ang ano ko po dito, dahil 16 po ang kanyang dede, gagawin ko na muna po siyang inahin. Total mura po ang leg weight ngayon. Gagawin ko muna lang siya. Yan. First landing niya po yan. Bali na sa 6 to 7 months na po yan siya. Palilipasin po muna natin yan habang dinadiet na po siya. Mag-gestating na din po siya. Sakto po pagka medyo madiet siya, ika 18 to 21 days po maglalandi ulit po yan. Doon na po tayo magtuturok sa kanya ng similya. Bali i-upgrade nga po pala natin sa kanya is large white ang isasalpak natin sa kanya. Dahil Pitrin large white po siya, makatawan po siya, no, pero medyo maliit lang siya. Ayan. Unlike po sa mga ito, malalaki po talaga itong mga to na lahi. Ayan. 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 Nanganganti na. Naglalandi na po yan. Sana Gusto na, kung maaari po, pwede na po sana yan. Pero, hindi pa po siya fully matured. Dahil nasa ika 6 months pa lang po yan siya. So, dapat 7 to 8 months tayo mag-AI sa kanila. Ganun pa man din, para ma-diet na din po siya. Sayang nga, kasi mababa po ang live weight sa ngayon. Nasa 180 lang, 185. Nasa around 120 kilos na din po yan. Worth 20k na din po yan kung tutusin 20,000 plus. Pero kung pagbibigyan natin siya mga anak, baka malay natin mas malaki pa doon ang maipalit niya sa atin. Dahil sila po itong batch na po ito, may natira pa siyang kapatid na for sale natin na patining. Ito, nag-iisa na lang. Nasa 119 na po to nung kinilo namin nung last week. Ayan, today is February. Magkakapatid po yan, sila is 14 heads. Pero sila lang nabuhay na binili natin na big dati is ilan sila, well? Indam? At pito po silang lahat yan. Yung iba nabenta na po natin. Itong hinuli natin kasi sabi ko baka mas mauna pang maglandi kaysa mabenta dahil medyo matumal ngayon ang patining sa backyards. Bali maglalagay po muna tayo ng lubricant dito sa ating catheter. Ayan, lubricant pang padulas. Bali ito kasama na nga din po pala ito na binigay nila sa atin, ano? Kina. Okay. Oh no! Nandiyan. Huwag niyo po kang bibigay dito. Nagpusa po yan sa sipsipin ng birthday ng ating talaga. Inahin. Yan. Babaklo na. So, pwede na po natin hugutin to. Dahil puno na din.
Yan, okay na yun. Takpan na din natin. Yan. Hayaan nyo lang po dyan yung catheter, ano? Dahil ito, may laman pa po yan sa loob. Yan. So may sobra pa na konti, paamoy na lang natin sa mga ibang inahin. Ang palandi. Maamoy kasi po nila ito is madali silang maglandi dahil nakakamoy sila ng barako. Oh, yeah. Plans. Okay lang naman kahit makain nila to, wala namang problema. Ito si, sino to? Si Jis. Mabait to si Jis. Mamay naman. Maglandi ka na din. Tingnan niyo po guys kung gaano katahimik dito. Mamaya magwawala na po yan. Buksan na. Ready, go! Ito po, nagkikilo na po ito ng 119 kilos nung last week. Umatras yung gustong bumili dito. Umatras dahil oversize na. So yung pinakamahit ang kinuha. Ayan, bali ganito nga po pala yung talagang standing heat, ano? Ayan, oh. May lumalabas na pong likido sa kanyang hari. Ayan, kung titignan nyo po, hindi po natin nilagyan yan, pero kanina umaga pinaamuyan natin to ng konting similya kanina, kaya ayan, palilipasin po muna natin itong time na to para sa kanya dahil first time niya pong landi ito. Ayan, bali ito nga po pala yung kanyang natural lubricant. Ayan, hindi po natin binasa to kanina, nagpusa po yan, ano? Pusa po yan. At saka kung hahawakan nyo po yung ari niya, ayan, tinataas niya lang po yung kanyang buntot. Ibig sabihin, okay sa kanya yan. Yan, hinaluan na po natin yung pakain niya ng konting gestating hanggang grower and gestating para ma-ship siya from grower to gestating. Para sa susunod na paglalandi niya, ayan, i-EI na po natin to. Tayo na din po mag-EI ng large white po ang sasalpak natin dito sa kanya. Dahil maganda pong gawing inahin to dahil 16 po ang kanyang dede at sa yung pagkakapatid nila marami po. Una po sa lahat, bakit hindi po muna natin ini-AI itong si Sais? Dahil po nakaprogram po kasi siya for fattening. Ayan, yung katawan po niya is masyado pong malaki. Pangalawa po is kulang pa po sa edad para maging inahin. So nasa 6 months pa lang siya since birth. Dapat ang mag-inahin is 7 to 8 months po para fully matured na po siya. At saka para padidiin niya po yung mga kanyang mga big, hindi niya po kinakagat. Hindi pa po natin siya na kondisyon para sa pag-iinahin. Ayan, kasi grower pa lang po yung kinakain niya, for fattening po sana siya. So dahil nakitaan po natin siya ng potential maging inahin, mas mauuna pa siyang maging inahin kaysa maging fattening.
Ayan, isi-shifting nga po natin yung kanyang pakain para sa 18 to 21 days. Doon na lang po tayo magkakarga sa kanya ng similya. Sa buwan na po yun, sakto na din po siguro, March na po yun, 7 months na po yan sila. Iniay nga po pala natin si Cordapia ng February 18. So magbibilang po tayo ngayon ng 114 days. Yun po yung Labor Day niya. Pwedeng advance, pwede naman pong delay. Ayan. Kung mag-advance man siya, ibig sabihin mas mababa sa 114 days, 110 or 111 pwede na po siyang manganak. Or delay po siya ng 3 days. 115, 16, 17, ayan, pwede po siyang manganak that day. Pwede rin naman po eksakto sa mismong 114 days. Kung nahirapan po kayo magbilang sa kalendaryo ng 114 days, pwede nyo pong gawin yung method na 3 months, 3 weeks, 3 days. Pagpa-adding nyo po yun, magiging 114 days. Dahil po nasa buwan po tayo ng February, is kulang po siya ng almost 2 to 3 days. So, binilang na po natin manually. Ang lumabas po na panganak ni Cordapia is ito na pong June 12. Independence Day. Sakto po siya. So, pwede pong advance sa mga anak. Mas maaga sa 114 days or sa June 12. Or, pwede naman po siyang delay. Ayan. Kung delay na po siya ng almost 5 days or 1 week, kamo na lang. Yung 7 days, medyo delay na talaga yan. Pwede nyo na pong ipacheck yan sa inyong technician para ma-check po nila kung talagang buntis siya o baka mahirapan lang siyang manganak dahil malalaki yung kanyang mga biik. Pwede na pong dakutin yan. That's it for today's video. Keep on watching and subscribe.